Hello guys, kakatapos ko lang mag-pray para sa anak ko kasi today is the All Souls Day. So, syempre, bigyan natin ng dasal yung mga nawala sa buhay natin, ang tatay ko, yung mga in-laws, at iba pang mga nawala sa buhay, lalo na ang pinakamamahal kong anak, ayan siya. It's been pangalawang taon na to na dumaan itong okasyon na to na siya na yung dinadasalan namin. It's so sad, but what can we do, right? So, I'm off today. Lahat ng okasyon, hindi ako nagtatrabaho kasi I wanna stay with my daughter. Kahit wala na siya, I want my quiet time. I want yung mag-spend time ako sa kanya na I pray for her, I talk to her. Yun talaga eh. Kasi since naman nandito siya, pag nandito siya sa bahay, syempre I spend time with her. So ngayon, araw niya naman, so nag-spend time ako sa kanya. Kahit wala na yan ako, but she's always in my heart, Kaya ito, yung buhay ko dito, malungkot. Dito lang ako sa loob ng bahay, ako lang mag-isa. Lungkot-lungkot, pero ganito lang siguro dahil itong mga pinagdadaanan namin hindi madali. Kaya parang lahat ng tingin ko is very, very sad. Sunny outside, but masyadong malamig. It's windy. Tsaka balabas sana ako para doon ako mag-video. But the thing is, I'm having this, meron akong back pain. Alam mo, pag lumalamig, masakit lahat to. Yung kamay ko, frozen yan. Masakit kasi, hindi na tayo bata. Tsaka alam kong may lumbar problem ako. Tapos yung sa may elbow ko na need to surgery. But it's okay. I can handle it. Anyway, naumpisahan ko na tong video na to. Kailangan ko na i-compile lahat. So, I'm getting ready for my vlog. Kaya gusto ko sanang practice lang para move on ako, makapag-divert ako sa lahat ng pinagdadaanan ko ngayon. Hindi madali, especially itong mga ganitong panahon na puro okasyon, susunod, Thanksgiving, lahat yan. Siyempre, ang anak ko, she's always present, she's always here, she's trying to make time para makauwi siya, maka-join sa amin, She's very responsible, kaya lahat yan, hindi yan madali sa amin, yung memory na yan. Kaya, hindi pa ako sanay sa mga ganong bagay, but I have to keep fighting. I have to, get used to, I have to learn to live with the pain, lahat yan. Pero, like I said, if it's not your time, it's not your time. Before, ang akala ko, pag something happened to my daughter, the next day, hindi na ako hihinga. Pero I'm still here, I'm still breathing, and I'm still, keep going. So, hindi yun madali. Kaya, I'm so, overwhelmed sa mga ganitong panahon. Kaya, pasensya muna kayo. But I'm, nagpapagaling pa ako. Sinisikap ko pang bumalik sa normal na buhay ko. But so far, ngayon, hindi pa ako ready. I stay inside the house most of the time kasi I'm having anxiety and depression. So, hindi pa madali sa akin na lumabas kasi I don't know, marami akong nararamdaman na hindi naman, na alam ko naman na nararamdaman ko yan dahil sa pinagdadaanan ko. But anyway, idadagdag ko na to ngayon sa may mga video ko kasi kailangan ko nang gawin ito para by the time na I'm ready na talaga to
face the world, and then I will show you how I survive every day ng buhay ko, kasi I have to keep going, kasi marami akong natututunan dito sa mga lahat ng nare-research ko. And I have, nag-join ako ng chat room sa mga kapareho kong nawala ng anak. Kaya naintindihan ko ngayon kung ano yung pinagdadaanan ko, na I know I'm still normal. It's part of my grieving, Kaya maraming tulong yun. Kaya magaling yung aming admin, magaling yung pinaka-mentor namin. So, malaking bagay yung para sa akin, para mag-continue yung buhay ko, kahit na hindi madali, pero at least andito pa rin. We keep moving, we keep doing everything we could. Nagpa-party kami for the sake na at least if, nasa crowd ako or with the friends and family, at least nakakapag-smile ako, nakakatawa ako. Although pagbalik ko, back to zero ako, but it's okay. Nag-rest ng couple of hours yung brain ko, so it's good. But yung sleeping problem ko is still, but it's okay. We're almost there. Malapit ko na yung sigurong mag-get over. Talagang balik-balik lang. Kaya lang talagang ang fear ko talaga is yung gabi. At least sa araw, I can function, I can do something, I can work, I can talk to my client. Pero pag gabi, it's very quiet, it's very emotional. Kaya yung tulog ko hindi madali. But anyway, sa mga katulad kong nag-experience ng ganito, I know how you feel. Nababasa ko lahat yung mga andun sa chatroom namin, how hard, kung paano yung battle nila. Talagang napakahirap. At saka at least itong chatroom na ito, nakakatulong dahil akala ko ako na yung pinakakawawa dito sa mundo. Meron pa palang mas worse sa akin, but still the pain is the same. Kaya kahit pa paano, nagtutulungan kami, nagsishare kami ng mga experience, but hindi yun madali kasi nakakaawa yung mga tao talagang katulad namin, na lalo na yung mga iba na hindi lang isa, hindi lang dalawa na wala sa buhay nila, pero talaga ang anak napakasakit sa puso. Kaya sana yung mga taong nakaka-experience ng katulad ko, magpatuloy lang kayo. Umanap kayo ng way para ma-motivate yung sarili nyo. Katulad ko, alam ko naman na I'm not going back to normal, but I'm still here, nabubuhay pa. Kaya sabi nga nung admin namin, kasi siya, therapist din siya . So anyway, sabi niya nga, hanap kami ng way na makakagawa kami ng mabuti, kasi yun lang din ang ginawa niya to ease the pain. Kasi pag nakakatulong siya through comfort and support, is a big help para sa puso niya. So yun din ang ginagawa ko ngayon, kaya gusto ko gawin ito, at sana maayos ko na yung content ko, yung aking i-open na YouTube, kasi my husband is a big help for me because I'm not really good in technology, but I'm trying to learn everything, para makontinue ko, may magawa ako, may ma-share ako, at ma-keep ko yung memory ng anak ko forever. At saka gusto kong malaman niyo yung kwento ng anak ko, that she's really, really, nice person, siya yung taong talagang gusto niya makatulong sa mga tao. It's just happy na hindi naman kami mayaman, kaya moral support lang kami, kaya pasensya na. But kung magsasaksis ako dito sa ginagawa ko, at ako ay bigyan ng pagkakataon na makaluwag sa buhay, why not? Kung kaya ko nang tumulong someday. So hopefully this video makatulong to sa mga tao na especially yung mga
experience about grieving, you know, alam ko, naintindihan ko, hindi yan madali. So for now, thank you so much. Till next again, I am preparing for, you know, mag-open na ng, you know, everything. Kasi nagkakaroon na ako ng confident ngayon to talk to the camera. I mean, to face the camera. Kaya I think I'm ready for that. Okay? Thank you so much and have a good day to everyone. Please stay safe. God bless us all. Thank you. Bye.